pinsan kong Korean nga pala ako. Taga saan ka? Taga Batangas po. Pero ano ka? Tao, girl! Anong Korean ng malunggay? Meron ba? Hindi kasi uso yung malunggay sa amin. Hindi ko nga alam kung meron dito sa Korea yung malunggay eh. Lahat ng Koreans, ganyan yung itsura. Lahat kami nag-idol na lang. Hindi ako Korean enough to be Korean. Pero di ko rin naman masabing Filipino ako kasi hindi ako Pilipino. Saan ba ako? 안녕하세요, 주원입니다. Hi everyone! Hi Ru! Just like the title said, I'm going to be discussing today what are the struggles of living as a Korean in the Philippines. Okay, honestly, hindi siya like struggle like, grabe, hirap ng buhay ko struggle. Hindi siya ganong struggle. It's more like what it was like for me as a Korean who grew up in the Philippines. So ano lang talaga to, story time. Chika minute lang tayo mga beshies. If you are new to my channel and you don't know who I am, hi! Bakit ka andito? Char! Hi! My name is Juwon. I'm a full Korean who grew up in the Philippines for many years. Approximately, I stayed in the Philippines for 19 to 20 years. Sa Pilipinas na po talaga ako lumaki since doon na rin ako nag-aral. Preschool, elementary, high school, college, hanggang sa mag-graduate ng college. Delayed pa nga ako, so extra college. And ayun, that's like majority ng buhay ko. And ngayon, as a Korean na po ako, pero recently, I've been visiting Philippines a lot. Since doon pa rin naman sa Pilipinas naninirahan yung parents ko. Now that our brief background is done, let's go back to the topic on hand. What are the struggles of living in the Philippines as a full Korean? First of all, hindi uso yung racism sa Pilipinas. I feel like everyone who has been to the Philippines would know this. Filipinos as people are very welcoming towards foreigners. I never really encountered struggle in that aspect, yung aspect of racism, kasi very accepting nga sila towards foreigners, especially maybe to Koreans. Lalo na siguro ngayon, kasi sobrang popular ng Korean wave throughout the world. Like if you go to the Philippines talaga, you can see the popularity of Korean products. Andun yung mga Korean restaurants or Korean food brands, Korean dramas, K-pop. Very popular na talaga ang Korean wave in the Philippines ever since. Although like nung panahon ko, panahon ko, hindi pa ganito kalakas yung Korean soft power. Nung pumunta akong Pilipinas, ang tanda kong usong drama nun is yung kay Dao Mingsi? Basta yung Korean version nito is yung Boys Over Flowers. Hindi pa talaga uso yung K-dramas. Lalo-lalo na ang K-pop. Ayun, personally, back then and until now, I've never really had a case of like racism towards me. Nope. Hindi lang talaga ganun yung environment doon. So, that was never a struggle. So, ba't ko pa ito pinabanggit? Hindi ito struggle. This is not part of the video. Yung mga struggles na sinasabi ko, very putsu-putsu lang. Siguro kaartihan ko lang to growing up. And gusto ko lang i-share sa inyo. Let's move on. Struggle number 1. Language. Feel ko undeniably magiging part to ng struggle. Sa Pilipinas, sa gusto mo man o hindi, matututo ka mag-English. Part talaga yun. Sa school, nag-English. So, imposibleng iiwasan ko yung English kasi tinuturo nila yon. Starting from alphabet, grammar, vocabs, lahat. English. And syempre, since nasa Pilipinas ako, lahat ng friends ko nagtatagalog. And kung gusto ko ng kaibigan, kailangan ko magtagalog. Or like, naturally ko lang yun na-adapt kasi yung mga kalaro ko, lahat, nagtatagalog. So, matutunan ko rin Tagalog. And syempre, Korean. Kasi yung parents ko, Korean. And Korean-speaking household kami. Basically, tatlo yung lingwahe na I grew up learning ever since I was 5 years old. And minsan, if you know more than one language, may mga tao na magsasabi sa'yo na, hala! Ang galing mo naman! Ano feeling maging smart kid at tatlo yung alam mong lingwahe? Alam niyo yung feeling? Alam niyo yung feeling? Gusto niyo malaman? Nakakabobo. Bobo yung feeling, guys. Sobrang nakakabobo minsan. Kunwari tinanong ako bigla, "Uy, anong Korean neto?" Tas, hindi ko talaga alam yung Korean word. Kasi never kong ginamit in the Korean context.
Kaya growing up, nung bata ako, wala akong alam na Korean curse words. Kasi, alam nga naman magmura ako sa harap ng parents ko, di ba? Eh, yung parents ko lang naman yung kausap ko ng Korean. So, within that context, wala akong alam na mura. Lalo na yung mga halaman. Kung anong Korean ng malunggay? Malunggay. Meron ba? Ang unang-una, anong English nito? Alam ko lang malunggay. Hindi kasi uso yung malunggay sa amin. Hindi ko nga alam kung meron dito sa Korea yung malunggay eh. So, hindi ko alam yung Korean word ng malunggay. Gets nyo ba? Hindi ko alam. In that language, meron akong words na hindi ko alam. Same way lang din reverse. Kunwari yung word na in Korean, 느끼하다. In expressing someone's vibe. Kasi yung direct translation ng 느끼하다 is oily. Pero di ko naman sinasabi oily yung tao. Hindi ko naman sinabi oily yung mukha niya. Hindi yun yung point nung 느끼하다 eh. Yung 느끼하다 parang, ano siyang OA, overburdening, masyado too much for me. Gets you ba? Gets you yung 느끼하다? It's sort of like expressing the word kilig in another language. Pero wala talaga yung exact translation niya, di ba? Kaya nga dinagdag na yung word na kilig sa dictionary. Kasi very distinct talaga yun. Marami kasing words na ganun na hindi mo ma-directly translate. Pwede mong i-explain pero hindi pa rin siya tama. So, mahirap. Ba't ako ganun salita? Ayun, minsan, nakakabobo siya. Honestly, ito, okay pa. Alam niyo yung mas nakakapikon? Yung mas nakakapikon is kapag alam ko. Alam ko. Kunwari, tinanong nila ako, anong Korean na toothbrush? Alam ko to. Ginagamit ko to everyday. Di ko na maalala sa moment na yun. On the spot masyado. Para kasing surprise quiz. Na mental block ako. Toothbrush. Toothbrush. Ano nga ba Korean ng toothbrush? Nasa dulo na ng dila mo pero hindi mo mailuwa. Hindi. Ano yung feeling na yun? Nakakapikon. Yun talaga yung moments na parang, ang baba ka. Simple lang nung word. Ginagamit ko siya everyday pero di ko pa rin maalala. So sa mga nagtatanong na ano feeling, na tatlo yung lingwaheng alam mo, ano feeling maging smart kid? Nakaka-feeling baba pa. Kapag for work siya, parang kaya ko. Kasi parang yung brain ko, naka-program na siya na parang, mag-translate ako. Pero pag biglaan lang in daily life na parang, hoy, ano Korean nun? Hoy, anong Tagalog nun? Girl, di ko alam. Google mo na lang. Also, speaking of mga translation, may time na tinuruan ko yung mom ko, mani. Which is in Tagalog, nuts, di ba? Money. In English, pera. Money. In Korean, marami. Yung mom ko, same lang yung pronunciation niya sa lahat na to. So, di ko siya ma-differentiate. Gabi-gabi, sabi ko, practicein mo to. Money, money, mani. Tapos yung mom ko, money, 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 mani. Yung mom ko talaga hindi niya magawa yung mani, lalo na. Hindi niya magawa yung mani. Yung ane. Money. Grabe, inasar ko lang nanay ko dito Sorry ma. Moving on. Related din dito sa language is whenever I meet new people and malalaman nila na parang, ala, Korean ka? Mag-Korean ka nga! Tapos ako parang, ano sasabihin ko? Mahiyain kasi ako. Tapos kapag ginawa yun ng isang tao sa akin na, biglaan yung mga 5 friends ko na lahat nakatingin sa akin. 10 mata nakatingin sa akin. 2 lang yung akin. Sino talo? Siyempre ako. Huwag kayong tumingin. Stop. Hindi ko ma-handle yung pressure. Hindi ko ma-handle yung being center of the attention. Parang kailangan ko magsabi ng kakaibang Korean. Parang dapat high quality Korean yung i-deliver ko for them. Ano yun? Ano yung high quality Korean? Korean ka nga. Tapos ako parang, biglaan? 안녕하세요. 저는 주원인데 저 지금 한국말 하고 있고요. 애들이 다 나 쳐다보니까 좀 어색하긴 한데 어쩌라는 거지? 네, 그렇습니다. 이상입니다. 끝! Yung mga Korean na nasasabi ko during that time is the most unnatural Korean ever. Like, nobody will ever talk like that. Para akong naging robot. Fresher lang ho ako, sorry. Sa mga ganong situation, sa tingin nyo ba, anong magandang sabihin? Bigla ako yung mga sa K-drama. 나 이쁜 척하면 재수없지. 근데 나는
이쁜 척 하는 게 아니라 그냥 이쁘게 태어난 건데. 치로. 와, sarap sa bakin. Pak. Baka masuntok pa ako dun. Chiro. Ay, kadiri naman Korean nito. Struggle number 2. Answering the question, san ka galing? Or taga-san ka? Ito, very recently ko lang na-realize. Since foreigner ako, nasa Pilipinas lumaki. Whenever people ask me na, taga-san ka? Usually, what they really mean is, Korean ka ba? Japanese? Chinese? Saan ka galing? So, usually nilang in-expect talagang sagot sa akin is, South Korea. Kasi dati, parang pag tinanong nila ako, taga-san ka? Taga Batangas po. Pero ano ka? Tao, girl! Parang 3 out of 5 times, yun talaga yung tanong nila. Hindi ko lang nakakatch agad. Nasasanay na talaga akong Korea na yung sasabihin. So, hindi siya struggle. Ang struggle is ngayon, nung bumalik na ako dito sa Korea. Kasi recently, pumunta akong Busan. Busan is a completely different city from where I live. And it takes me 3 to 5 hours ng train papunta ng Busan. Busan kasi, very popular destination siya among Koreans din. So, nung pumunta akong Busan at sumakay ako ng taxi, nagtanong yung taxi driver, saan po kayo nanggaling? Sabi ko, Korea po. Tapos sa moment na yun, hindi ko talaga alam yung pagkakamali ko. Nag-eye contact kami ni Kuya dun sa mirror. The fuck? Ang bobita mo, Juwon. Hindi kasi yun yung sagot. Ang sagot dapat is taga-Suwon po ako. Galing po akong Suwon. Sabi na Korea. Malamang taga-Korea ka. Mukha ka namang Koreano. Kinuwento na to ng kuya driver sa akin. Napaisip daw siya sa sarili niya na parang, puta bobo ba to? Siguro ang daming times na nagtanong sa akin na Koreans dito na saan ka galing. Tapos ang sagot ko, Korea po. Girl, malamang. Never sila nagduda doon. Nalilimutan kong Korean nga pala ako. Nakakahiya, bobo. Struggle number 3. Di ka mukhang Korean. May ilang tao kasi akong na-encounter sa buhay ko na parang nag-disappoint sila sa akin kasi hindi ako mukhang Korean. Kaya sila na-disappoint kasi meron silang image sa isip nila about sa Koreans, which is yung mga nasa media, mga K-pop idols na Diyos ko, ang gaganda, ang papayat, ibang level. Nakita nyo ba si Karina? Hindi na yan mukhang tao, mukhang AI na nga yung mukha niya. Sobrang ganda and sobrang chef's kiss. And ito yung parang nasa nila, expectation nila na ganito yung itsura ng lahat ng Koreans. Kung lahat ng Koreans ganyan yung itsura, edi lahat kami nag-idol na lang. Korean si Juwon, tapos di pa kami nagkikita. Pag nakita nila ako na parang, ito na yung Korean? Parang, sino ka ba? Sinabi ko bang ako si Karina ng Espa? Sinabi ko bang K-pop idol ako? Napipikon ako kasi nung time na yon, insecure ako na hindi nga ako mukhang Korean. Ang nakikita ko lang din naman Koreans is yung nasa media lang din. So pareho lang tayo ng nakikitang Koreans. So feeling ko, lahat ng Korea ganun yung itsura. Bakit ako ganito yung itsura? Ang putik! Alam niyo naman, yung beauty standard talaga, napakaganda, napakapayat, ang galing manamit. Magaling kumanta. Magaling din sumayaw dahil ng mga K-pop idols. Ako, lahat yon wala. Shoota. Korean ba ako? Growing up, alam kong Korean ako. Korean yung parents ko, so Korean blood ako. Pero, hindi ako Korean enough to be Korean. Naka-affect siya sa self-identity. Wow! Self-identity, big word! Nagka-identity crisis si girly mo. Ang bata kaya natin nun, ang baby-baby pa ng utak natin. Parang elementary, high school. Diyos ko naman. May panahon nga na Jejemon ba ako nun eh. Hindi ako Korean enough to be Korean. Pero di ko rin naman masabing Filipino ako kasi hindi ako Pilipino. Doon ako nagka-identity crisis na parang, saan ba ako? So may times na kunwari, mukha kang Korean today. Sinabihan ako ng mga friends ko. Tapos ako parang, masyado ba akong trying to be Korean? Anong trying to be Korean? Korean ka naman!
Basta alam ko nung bata ako, isa talaga to sa mga problems ko na parang wala akong kinabibilangan na group or nationality. Wow! Pero ngayon, ganun pa rin naman nararamdaman ko. Hindi ako Korean enough to be like Korean. Hindi naman talaga ako Filipino to be Filipino. Hindi ko na siya issue. Tinanggap ko na lang. Korean ako. Napinala ko sa Pilipinas. And I feel like I belong in both. Wala namang point i-problema to. Ang dapat nating i-problema is yung mga weird na tao na di-disappoint sa akin na hindi ako mukhang Korean. Alam mo ikaw, grabe, nagugalit tuloy ako na inisip ko, bakit siya na-disappoint? Sino ba siya? Hindi ko nga siya kaibigan. Parang Tapos grabe, fan na fan pa rin ng K-pop eh. Kaya siguro na-disappoint sa akin. Ay, baka talaga may kasalanan. Sorry ah. Hindi ako kasing ganda ni Karina. So, ito lang yung parang putyo-putyo struggles na naranasan ko as a full Korean who grew up in the Philippines. Although big part nga ang like nationality in your identity. Pero I don't think it like completely defines you as a person. Kasi just ko, dami kayo layers ng tao. Kung paano siya pinalaki, kung sino yung mga kaibigan niya, ano yung mga passion niya, or mga dreams niya, ano mga achievements niya. Aspect lang talaga kung sang bansa nanggaling yung dugo mo. Anong point nito? Pero, anong klaseng closing are? Ay lang. See you again next week. Bye! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Love is